panitikan sa panahon ng mga Hapones. Sinuturing ito na marami na gintong panahon ng maikling kwento at ng dulang Tagalog. So, bakit nga ba itinuring na gintong panahon ng maikling kwento at ng dulang Tagalog ang panahon ng mga Hapones? Dahil ang wikang Ingles na nakuhang may pasok ng mga Amerikano hanggang sa kamalayan ng mga Pilipino ay pinagbabawal gamitin ng mga Hapones, kung kaya't ang natamasa ng bunga ng pagbabawal na ito ay ang panitikang Pilipino sa wikang Tagalog. Ang isang manunulat ay likas na manunulat, kaya't nang ipagbawal ang pagsulat ng Ingles, siya ay napilitang gumamit ng wikang Tagalog upang makapagsulat lamang. Ang isang naging bunga nito ay ang paglitaw ng isang uri ng pamamaraan sa pagsulat na gagad sa Ingles, maging sa pagbuo ng pangungusap hanggang sa estilo ng pagsusulat. Nabigyang sigla ang pambansang wika dahil na rin sa pagtataguyod ng pananakop. Binigyan pa nila ng pagkakataon ng isang Pilipino, si Jose P. Laurel, upang mangulo sa bayan sa kanilang pamumunuay. Maikling kata. Itinuturing na pinakamaunlad ang sangay ng maikling kwento sa lahat ng sangay ng panitikan sa panahon ito. Sa pamamahala ng surian ng wikang pamansa, pinili ang itinuturing na pinakamahusay na maikling kwento sa panahon ito. Ang mga maikling kwento at dulang Tagalog ay naging popular noong panahon ito dahil sa kanilang kakayahan na magbigay tuwa, aliw at inspirasyon sa mga Pilipino sa kabila ng hirap at pagsubok na dulot ng pananakop ng mga Hapones. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, nagkaroon ang mga Pilipino ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan sa larangan ng panitikan at ang kanilang determinasyon na manatilang matatag sa harap ng anumang pagsubok. Bukod dito, ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng pagbabago at pag-unlad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga manunulat ay nagsimulang magpakita ng mas malalim na pagsusuri sa lipunan at sa mga isyu ng panahon na nadulot ng pag-unlad at paglago ng kritisismo sa panitikan sa gintong paraan. Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay tinuturing na bilang gintong panahon ng maikling kwento at dulang Tagalog dahil sa mga kontribusyon nito sa pagpapaunlad at pagpapayaman sa kultura at literatura ng bansa. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, mula 1942 to 1945, maraming mahalagang pangyayari ang naganap sa larangan ng panitikan. Sa pagbabago sa estilo at nilalaman. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, maraming pagbabago sa estilo at nilalaman ang naganap sa panitikan. Ang mga manunulat ay nagtangkang magpahayag ng kanilang saloobin at damdamin tungkol sa pagsalakay ng mga Hapones sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Ang ilang mga akda ay nagpapakita ng pagtutol sa mga Hapones at pagpapakita ng pag-asa at pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa dayuhan. Pagpapalaganap ng pampanitikang kilusan. Sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, nagsimula rin ang pagpapalaganap ng pampanitikang kilusan. Ang mga manunulat tulad nina Jose Corazon de Jesus at Faustino Aguilar ay naglathala ng mga tula at maikling kwento na nagpapakita ng pagtutol at paglaban sa pamamahala ng mga Hapones. Ang mga ito ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino sa gitna ng hirap at pang-aapi. Pag-usbong ng panitikan sa iba't ibang wika. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, hindi lamang ang panitikan sa Tagalog ang musbong, kundi pati na rin ang ibang panitikan sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Ang mga manunulat mula sa iba't ibang rehiyon ay nagsulat ng mga akda na nagpapakita ng kanilang karanasan at pagtutol sa mga Hapones sa kanilang sariling wika.
pagsulpot ng mga pahayagang pampanitikan. Lumitaw rin ang iba't ibang pahayagan pampanitikan na naglalathala ng mga akda ng mga manunulat sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang mga ito ay nagsisilbing instrumento sa pagpapalaganap ng panitikan at pagtataguyod ng pagkakaisa at paglaban sa panahon ng kagipitan. Sa kabuuan, ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng malaking epekto sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ipinakita ng mga akda ang determinasyon at pagtutol ng mga Pilipino sa pang-aapi ng mga dayuhan, pati na rin ang kanilang pag-asa at pagkakaisa sa harap ng hamon at pagsubok.